Sino ang paborito niyong binabantayan nun na ito gusto ko tong Yung mga ilimit? nag-PBA na Oo. magagaling. Yeah. Hindi naman sa one time, nalimitahan ko si Alan Kaidik. Yun, nakasaya, diba? Hindi, totoo eh. Alam mo, as someone na nalimitahan mo ang isang Alan Kaidik, yun talaga hindi mo makakalimutan high volume yun. scoring yun eh. Pero hirap na hirap ako dahil siyempre galing shoot yun eh. Oo. Kakaiba din kasi ang shooting form ni tapos Mataas left-handed pa, di ba? Hindi mo maabot yung jump shot basta-basta. Pinag-aralan niyo ang laro niya para madepensahan. Well, for one, ang ko kasi medyo agile ako eh. Nung player ako, bali mabilis-bilis ako for my height. For a 6'2", medyo maliksi ako na At I don't back down to contacts. Gusto kong may mga contact, yung ganon, physical na konti. Napikon ba si Alan? Hindi naman. Siguro dahil lang na natutukan ko ng tutukan, I was right beside him, I was right in front of him every time he has the ball. Kasi alam ko scorer eh. At saka malalayo sumute yun eh. Grabe yung jump shot yun. Ganda nun. Limitihan kahit nasa harap ang kat, titira pa rin yun. Bigyan mo lang ng konting puwang yun. Todas ka agad. So, paano yung Coach Gan? Nakakadepensa ka as a player, kumbaga na-enjoy mo yung paglalaro, na-enjoy mo pa. Paano ka napunta sa coaching? Well, there was a time na napaisip ako, I was still playing as a commercial. Graduate ako sa Lasal. Sayang naman kung hindi ako maka-experience ng corporate ng trabaho. Sayang kasi sabi ko, nag-aaral ako, tapos puro lang laro-laro. So, ako for a while. Nag-step out of basketball kasi nag-join ako corporate. And then after that, mga 2 weeks after, nung nagtatrabaho na ako, tinawagan ako ni Coach Derek. Sabi niya, gusto mong mag-assistant. So, doon napaisip ako. So, ang ginawa ko, una, parang sideline lang. During my free time, punta ako doon sa coaching. Tapos, and then, most of the time, syempre, doon sa trabaho. Pag free time, coaching. Hanggang, nagugustuhan ko. Medyo na-in love kasi parang hindi ka rin nawawala sa basketball eh. Yes. Ka pa rin, basketball pa rin Although hindi ka na naglalaro, nagtuturo ka na, sinishare mo na yung mga experiences mo. Until such time na I had to decide. Bakit? Kasi si Derek has to join the PBA na as a head coach. Nung time na assistant ako sa Lasal with Derek, siya assistant sa PBA. Now, nakuha siya ng unang team ng Pepsi Cola, as a head coach. Ngayon gusto niya ako isama as an assistant coach. So sabi ko, medyo seryoso na to, medyo malaki na to. PBA na eh. Then I decided to stop working and then join him sa PBA. Actually, bago kami mag-PBA, nag-assistant rin ako sa kanya sa PBL. Yun. Sa San Miguel? Hindi. At that time, Triple V. Ito yung mga kamayan, mga... Yes, yung restaurant. Yung mga saysaki. Mga dads. Yan, kay Villa Vicencio. So may team yun. Believe it or not, denominate namin. It was only there for, 2 years or less than 2 years. Ilang conference yun? 4 na conference or 3, champion namin. Yan, player namin. Si Vic Pablo, Noli Luxin, Dwight Lago, Johnny Abarientos. Naging player namin yan, Triple B. Denominate namin yung PBL. Grabe naman kasi yung player na, si Balingit ba na player? Ay, hindi. Hindi pala si Bunel. Si Bunel pala naging teammate ko sa Magnolia. So, dami pala niyang champion pala talaga. Oo, talagang simula high school. Ng player. Domination ng niya talaga, no? Oo.
Ang ganda nung takbo ng career nyo as coach kasi talaga eh. Nung tinawag ba kayo ni Coach Dindo, Derek, sorry. Derek. Ano po ang request niya na tulong sa inyo as assistant coach, yung ginagawa niyo for the team? Well, for one, syempre, ang una kong sinamahan siya. So nag-aaral ako ng coaching. No. Basta kung ano yung ginagawa namin, ganon. So nag-a-assist ako doon. Nag-guide ako doon sa mga player, yung mga drills, yung mga techniques, ganon. Yun, ang una kong hinawakan sa Lasal, June Rimpot. Oh. June Rimpot. Kasi galing din siya tennis, di ba? Cardel. Oo. Well, the late Jonas Mariano. Sila yon yung mga unang hinawakan namin eh. Nahirapan ba kayo kay Jun Limpot? Kasi alam ko galing siyang tennis, di ba? Galing tennis player yun to basketball. Na ano yon from University of Manila, UM. Lumipat yun sa Lasal. Kasi ang tito nun, si dating Philippine Olympic President, si Josie Ring. Si Josie Ring, tito niya, gusto sa Lasal. So, in as much as gusto ni UM na dalhin siya sa college, walang magawa kasi ang tito ang nasunod eh. Napunta sa Lasal. Nung pagpunta sa Lasal, believe it or not, hindi pa masyado ganun ka-skilled si June. Pero, just like, ito, kausap ko ngayon, porsigido na Pinupuri ka na ni Coach. Ay, Coach? Pakiulit nga. Sabi ko, tulad rin si June, nung umpisa, kukunti rin ang alam, yung skills, hanggang nahasala namin. Pero, nandoon yung dedication niya na matuto hanggang, nung una kasi hindi pa makakadunk yun eh. Hanggang doon sa training sa Lasal, nagulat siya na nakakapag-dunk. Hanggang yun. First year, on his second year sa Lasal, dinominate ng UAP. Laki, 6'7". Dinominate ng UAP. Kaya nga, yung first championship ng Lasal, 89, kasi si John, kung hindi ako nagkamali, 88 siya pumasok eh. That was the start of my coaching career. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.